Saan mang dako ng daigdig naroon ang bawat isa, mula Hilaga, Timog, Silangan at Kanluran, mula po dito sa Pilipinas, ang inyo pong lingkod, mundo at karunungan ay buong pusong naghahangad na naway ang lahat ay makapamuhay ng ligtas, mapayapa at maunlad. Ngayon naman po mga kamundo ay aking babahagi sa inyo ang kasaysayan ng sinakulo na kung tawagin sa wikang Ingles ay passion play. Ang sinakulo o passion play sa wikang Ingles ay isang dula patungkol sa buhay, pagpapasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Isa ito sa mga tradisyon ng Semana Santa sa ilang grupong Kristiyano, partikular na sa mga Katoliko. Ngunit bago po natin umpisahan ang pagsasalaysay mga kamundo, tayo po muna ay sabay-sabay na magpasinaya at magpasalamat sa kadakilaan ng pumaykapal na patuloy sa pagsaboy ng walang hanggang pag-ibig at pangangandili sa lahat ng may buhay sa buong sanlibutan. Hindi na po natin patatagalin, tayo na po magsimula bilang panimula ng sinakulo. Ang pagbuo ng isang sinakulo ay katulad din sa dula ng Pasko ng Pagkabuhay. Nagumpisa ito bilang isang ritual ng simbahan na siyang nagtatakda na ang ebanghelyo ng Biyernes Santo ay dapat awitin sa iba't ibang bahagi na paghahatian ng ilang mga tao. Kinalaunan nagkaroon ng sariling anyo ang sinakulo. Ang unang sinakulo ay isinadula sa wikang Latin, matapos noon ay nagkaroon ng bersyon sa wikang Bernakulo. Dinagdagan ito ng iba't ibang mga anyo at laman ng higit sa inaasahan ng mga manunood hanggang sa ika-15 siglo kung kailan nabuo naman ang mga sikat na dulang pangrelihiyon. Kaya doon ang sinakulo ng Benedict Bure ng ika-13 siglo ay naglalaman karamihan ng mga dayalogong Latin at ng awit pansimbahan at ito'y binuo para awitin. Ang pagdagdag ng musika at tauhan kahit ang pinakalumang mga sinakulo ay humihiwalay na sa ritual at tradisyon at nakikiayon na rin sa anyong dramatiko. Ang mga ebolusyong ito ay pinapakita sa pamamagitan ng malayang pagsasalin ng mga awit pangsimbahan at ng mga talatang aliman na walang kinalaman sa mga sabing awit at sa paglitaw ni Maria, ang Birhing Maria, ina ni Jesus at Maria Magdalena sa mga dula. Mula sa payak na pasimula ay mabilis na nagbago ang sinakulo. Mula sa ika-14 na siglo, nasa estado ito ng pagbuo kung saan maaaring hindi ito marating maliban sa paulit-ulit na pag-iensayo. Mula panahong ito nagkaroon ng Vienna Passion, ang Saint Gall Passion, ang pinakalumang Frankfurt Passion at ang Maastricht Passion. Ang lahat ng mga dulang ito ay sinulat patula kalimitan sa wikang Aleman. Patuloy na paglaganap ipinapakita ng Vienna Passion ang buong kasaysayan ng katubusan. Nagsisimula ito sa rebelyon at pagbagsak ni Lucifer at nagtatapos ito sa huling hapunan ni Jesus at ng 12 mga apostol. Sa pinakalumang dula na Frankfurt Passion naman ni Canon Valdemar von Peterwen 1350 to 1381, kinakailangan ng 2 araw para sa produksyon. Ito ay dahil mas detalyado ang nasabing dula kumpara sa ibang mga sinakulo ng panahong iyon. Tanging ang Ordo Sive Registrum lamang ang nakarating sa kasalukuyang panahon. Ito ang mahabang pergamino na ginagamit ng direktor kung saan nakasulat ang mga direksyon sa entablado at ang mga unang salita ng dialogo. Ang dulang ito na binasis sa talaan ng mga direksyon ay nakarating sa panahon kung saan ang mga sinakulo ay umabot sa pinakamataas na antas ng pagbabago mula 1400s to 1515. Sa panahong ito nabuo ang mas bagong dulang Frankfurt Passion, ang Alsfelder at ang Friedverger 1514. Marami pang uri ng sinakulong nabuo kung saan ito ay magarbong isinadula. Habang sa tradisyon naman sa Pilipinas, ang katawagang sinakulo ay hango sa salitang sinakulum o mas mataas na silid o upper room sa wikang Ingles na siyang naging lugar ng huling hapunan. Kalimitang ang mga kumpanya at mga grupo sa komunidad na nagtatanghal sa mga sinakulo tuwing mahal na araw. Kalimitan ginagamit nila ang mga dulang dekada o maging daang taon na ang tanda na hinango sa Biblia at sa tradisyon at isinulat sa anyong poetiko. Kalimitan ay ginagamit nila ang kasuotan na ay hango sa tradisyong Europeo, ngunit may mga gumagamit ng mga kasuotang naaayon talaga sa kasaysayan. Isa sa mga pinakatanyag at pinakamatandang sinakulo sa Pilipinas ay ang Cruz sa Nayon Incorporated na nagsimula pa noong 1904 sa Barrio Dayap sa Cainta, Rizal at mahigit na 100 taon na ang kanilang pagpapalabas ng sinakulo. Ang isa sa mga pinakatanyag na sinakulo ay ang pagtaltal sa Balaan Bukid sa Jordan Guimaras na nagsimula noong 1975 at dinarayo ng 150,000
manonood taon-taon. May mga tao na nagpapapako sa krus na wala namang kinalaman sa mga dulang sinakulo bilang bahagi ng kanilang panata tulad ng nasa barangay San Pedro Cutud, San Fernando, Pampanga. Ang sinakulo sa bayan ng Cainta ay isang tradisyon na nagsimula pa noong 1904, kung kaya naman ang krus sa nayon ay siyang itinanghal bilang isa sa pinakamagandang representasyon ng buhay, pagpapasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Hesukristo. Mailan pa mga grupo ng simbahan tulad ng Pentecostal Missionary Church of Christ na nagtatanghal din ng sinakulo taon-taon. Mga kamundo, ito po ang mundo at karunungan na lagi nagpapaalalang panatilihin po natin pangalagaan ng kalikasan, maging mga aso at pusa. Atin pong ipabatid ang ating malasakit at tunawa upang araw-araw natin mabatid ang balanseng enerhiya ng ating kapaligiran. Ito po ang mundo at karunungan na lagi nagsasabing mahal ko po kayo. Maraming salamat po.